Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi dito mga kapatid, hallelujah, He look at upon me, and if any say, I have sinned, and perverted that which was right, and profited me not, He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Lo, all these things work God obtains with man to bring back his soul from the pit to be enlightened with the light of the living. Praise God, hallelujah. Sabi daw ng Panginoon ng ating Diyos, hallelujah, nakatingin po siya sa atin ngayon. At hallelujah, at inintay niya lang na sabihin natin yung tatlong words, I have sinned. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. At sabi niya dito, hindi siya naghahanap ng perfect, hindi siya naghahanap ng talented, hindi siya naghahanap ng mga kagaling, righteous, guwapo, maganda. Ang hinap ng Panginoon ay yung, hallelujah, Jesus, yung honest. Amen? Hallelujah. So si Lord nga daw, sabi nga dito, na nakatingin sa langit at naghahanap ng kung sino dito yung honest. Amen? Hallelujah, Jesus. Kapag once may umamin daw dito sa atin na siya daw ay nagkasala, ang kalangitan daw ay kumikilos. Amen? Hallelujah. Sa verse 5, sabi dito sa Psalms 31 verse 1, sabi dito nga mga kapatid, blessed is whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not sa 3. Hallelujah. When I keep silence, my bones wax all through my roaring all the day long. For day and night they hand was heavy upon me, my moisture and torn into the drought of summer. Hallelujah, Jesus. So sinabi daw niya David dito kung gaano kahirap ang magkaroon ng guilt. Hallelujah. Sino may guilt dito? Hallelujah. Wala kayong guilt? Wala. Di ba pag may guilt ka, di ba parang hindi ka mapakali. Lalo na pag may kasalanan ka. Diba? Parang natatay ka na hindi mo alam. Diba? Natatakot ka baka mabuking ka, anong ginawa mo kahapon, o nung nakarang linggo, diba? Hallelujah, ganyan daw pag may mga mali kang ginawa. Hindi ka mapakali, nilalamig ka na parang natatay ka na. Hindi ka naman natatay. Yan, takot ka daw mabuking o malaman ng iyong kapwa. Amen? Hallelujah, Jesus. Pero sabi dito naman sa 5, hallelujah, I acknowledge my sin unto the end. My iniquity have I not hide. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Hallelujah. So, tingnan niyo mga kapatid, hallelujah, kapag kinumpes daw natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon, hindi daw niya sasabihin na, o susunod pagtawarin na lang kita, o susunod na buwan, hindi susunod na taon. Ang sabi dito ng Panginoon, pagkatapos daw humingi ng tawad, ang bilis daw magpatawad ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, sa isang suri mo lang, hallelujah, ang bilis magpatawad ni Lord. Pero pag sa tao, diba? Daming arte, diba? Ang dami pa kung ano-ano. Sigurado, abutin pa lang taon. Hanggang ngayon, nagpatawad na ba kayo? The Lord, hallelujah. Be honest mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Last na lang mga kapatid sa Luke. Hallelujah! 89 hanggang 14. So sabi nga dito mga kapatid, and he speak is the parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. 11, the priest stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as is publican. 12, I fast twice in the week. So grabe, no? I give tithes of all that I postpone. Siya, nagbibigay siya ng tithes, ano? Praise God, hallelujah. And 13, the publican standing apart off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful. Amen? Hallelujah. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalts himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Palakpak sa kanya, no? Kung paglikal daw, walang kami sinabi. Kaya sinabi niya, Lord, patawarin niyo po ako. Ako'y makasalanan. At anong nangyari? Umuwi siyang justified. Bakit? Dahil siya ay totoo. Hindi kagaya ng ibang tao dyan, ang dami-dami sinasabi. Pero hindi naman totoo ang mga sinasabi. Amen? Kaya mga kapatid, magpakatotoo po kayo, maging honest po tayo. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus. Pagong po. Hallelujah. Let us walk honestly. Hallelujah.
sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, let us walk honestly. Pwede na po kayo umupo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us walk honestly. Hallelujah. Sabi ng Bible, hindi siya naghahanap ng perfect, hindi siya naghahanap ng gwapo, maganda, pugi, matalino, at magaling. Ang hinahanap lang ng Diyos ay isang taong honest. Amen? And the Bible says, kumikilos daw ang kalangitan. Hallelujah. Kapag sa mga taong honest. Dahil ang forgiveness, diba? Ang Panginoon ay nakaready. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay nakahanda na. Hallelujah. At ang grace ng Diyos ay laging handa sa mga taong honest. Amen? Honest po ba kayo? Lumalakad po ba kayo sa katotohanan? Amen. Maging honest kayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya niyo akong lukuhin, pero ang Panginoon hindi. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yan lang ang tanging bagay na ihanap ng ating Panginoon sa isang taong, hallelujah, na totoo. Magpakatotoo lang po tayo. Dahil ang sabi daw ng Panginoon, the grace is ready. Hallelujah. The love of God is ready. And the forgiveness of God is ready sa mga taong handang magpakatotoo. Sa mga taong honest. Hallelujah. Praise God, ha? Siya sa atin yung inyong mga sarili mga kapatid. Hallelujah. Kung honest ba kayo, kung lumalakad po ba kayo talaga na may katotohanan sa ating Panginoon. Dahil kapag hindi, mga kapatid, yan po, hallelujah, Jesus, ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So ano ba po ba ang honesty na itong sinasabi dito? Yung honesty na sinasabi dito. So diba? Parang nakapakasimple ng pakinggan, diba? Let us walk honestly. Diba? Simple lang? Diba? Hallelujah. Pero sabi dito mga kapatid, napakasimple lang po ang ating pag-aaralan. Diba sa umagang ito? But to be honest, ito po yung area na kung saan tayo ay bumabagsak. Amen? Hallelujah. Parang ayaw umami na. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. So sabi nga dito, hallelujah, ito po yung word na honesty. Hallelujah. Because to be honest, we are all liars. Hallelujah. Parang ayaw sumagot ah. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag magpakatotoo lang tayo sa ating mga sarili, aminin natin lahat po tayo ay minsan nang nagsinungaling. Amen? Sino hindi nagsinungaling? Taas ang kamay. Siyempre ako hindi ko tataas kasi ako talagang sinungaling ako eh. Lalo na pag sa work, lagi akong late. Pag tinanong ako ng mga kaibigan ko, mga boss ko, ay late ka, sabi ko, nasira yung bike ko eh. Hindi nila alam po, yan ako sa pagkababantay niya kay Matmat eh. Hallelujah. Hindi po ako honest. At least sinasabi ko, hindi ako honest, di ba? Ba't ganun? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sino hindi nagsinungaling? Sino ang hindi sinungaling? Ba lahat po tayo? At sinungaling. Amen! Kapatid, amen! Parang ayaw aminin ah! Parang talaga seryoso kayo ngayon tungkol sa mga ganitong bagay ah. Praise God. Hindi nyo ba alam na pinapalakas ko lang yung loob ko? Kinakabahan din ako? Hallelujah! Kaya na, bigyan nyo rin po ako ng palakpak dyan para sa Panginoon. Para sa Panginoon na hindi sa akin. Hallelujah! Para sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, no? Pag sinabi mong hindi ka nagsinungaling, dyan pa lang ay nagkasala ka na. Hallelujah. Amen? Lahat po tayo ay nagsinungaling. Hallelujah. Sobrang dali lang intindihin ang salitang honesty, pero dito po lahat po tayo ay bumabagsak. And to be honest, lahat po tayo hirap maging honest. Amen? Hallelujah. But I believe, sabi nga, kung gusto natin kumilos ang Panginoon, bagong baptism ng Holy Ghost, dapat mayroon munang baptism of honest. Amen? Hallelujah. Paano kikilos ang Holy Ghost sa atin kung wala naman tayo sa katotohanan? Amen? Diba? Amen? Amen. Hallelujah. O, hindi naman mga kapatid. Hallelujah. Sabi daw ng mga kapatid ng Panginoon, bago ang baptism ng Holy Ghost, dapat mayroon munang baptism ng honesty sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Dahil hindi daw pwedeng pakunwari lang ang ating pagsamba, hindi pwedeng pakunwari lang ang ating pagpupuri, pagpapalakpak, pag-amen at pagsabi ng praise the Lord. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay kahit hindi perfecto, pero totoo. Amen? Ano wala daw yung kwenta yung mga pagpalakpak nyo, ang pagsamba nyo dito, di ba? Ang pag-praise the Lord, pag-amen nyo kung hindi naman totoo. Amen? Hallelujah. Dahil ang hinahanap ng Panginoon ay yung totoo. Praise God. Totoo ba yung mga palakpak na yan? Ang pag-praise the Lord nyo na yan sa Panginoon? Totoo ba yan? Mula ba yan sa puso? Hallelujah!
So, hallelujah! Kung totoo yan mga kapatid, dapat lumakad po tayo sa katotohanan. Amen? Hallelujah, Jesus. So, makinig kayo mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi nga dito, bago ang remission of sin, dapat mauna muna ang admission of sin. Diba? Yun ang ginanap natin, diba? Nung binautismo tayo, nung ginawa natin, diba? Sinuko natin ang ating mga kasalanan. Amen, diba? Sino nakaganap ng Acts 2:38? Nasa kamay. Aba, wala. Kulang ah. Aba, hindi kayo nakaganap? Hallelujah! Praise God, ibig sabihin, hindi nyo pa sinuko talaga ang mga kasalanan nyo. Dahil ang sabi dito mga kapatid, bago ang remission of sin, dapat mauna muna ang admission of sin. Hallelujah! Amen? O mga kapatid, hallelujah! Hallelujah, Jesus, hallelujah. Pinakabahan talaga ako, praise the Lord. So sabi nga dito mga kapatid, bago ang kapatawaran ng kasalanan, dapat mayroon munang mag-amin ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah! Bakit tayo mga tao hirap maging honest? Bakit daw mahirap tayo maging honest? Dahil may guilt? Dahil may mga tinatago? Amen? Tara nyo mag-amen? Amen? Amen? Parang, talaga ayaw nyo mag-amen Basta may tinatago ba kayo? May guilt pa ba kayo? O siguro may ginagawa kayo, ano? Huwag nyo sabihin, pag Friday, Christian tayo, paglabas sa bahay ng ating Panginoon, tumatagilid-tagilid pa rin tayo. Baka hindi lang tumatagilid, baka kaliwat kanan pa, atas abante. Hallelujah. Amen? Amen. Parang bakit parang kaganda ng mga ngiti nyo? Kaya lumiron sa inyo, ang kaganda nyo ngayon Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, Lord, hallelujah, salamat, hallelujah. So, bakit tayo mga tao hirap maging honest? Hallelujah. Gusto nyo malaman? Para hindi malaman. Sumagot kayo. Amen. Praise the Lord. Ayaw nyo malaman yung sumagot Praise God. Nakabahan na nga Praise God. So ito daw ang rason kung bakit hirap tayo maging honest. Kasi namuhay tayo sa mundong ito na kapag honest ka, tatawanan ka, ikukundim ka, lalaitin ka, diba? Ang masakit, iiwanan ka pa ng kaibigan mo. Nangyari na ba sa inyo yan? Amen. Nung nagsabi kayo ng katotohanan, nilayuan na kayo nila? Yes. Amen. Nilayo na kayo? Ang sinasabi nyo na iisa lang ang Diyos? Amen. Ha? Nilayuan na ba kayo? Amen. Amen. Praise God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, no? Kapag daw once na honest ka, talagang ikukundim ka, i-judge ka, lalaitin ka, aawayin ka, at ikit sa lahat, pagtatawanan ka pa. Naging honest ka Hallelujah. Diba? At higit sa lahat, yun nga ang sabi, iiwanan ka ng iyong mga kaibigan. Kaya nga lahat tayo natatakot ng maging honest. Dito pa sa FOGC, takot na maging honest? Takot ba kayo maging honest? No. Parang may ilang boses. Takot ba kayo maging honest? No. Kung hindi kayo takot maging honest, mamaya pumunta kayo dito sa harap ng ating sa altar at sabihin niyo yung mga ginawang mga kasalanan sa isang linggo. Handa ba kayo? Yes. Praise God, huwag kayong gano'n Let us walk honestly, huwag kayong sinungaling. Hallelujah! Sabihin niyo lahat? Amen. Totoo? Amen. Lahat ng ginawa niyo? Amen. Praise God, Lord. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Salamat. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, lahat daw tayo natatakot maging honest kasi kinukundim ang mga honest, nilalayuan ang mga honest. Kaya nagtsatsagan lang daw tayo ng magpakunwari para makapagsurvive. Diba yan naman talaga ang ginagawa minsan, diba? Para hindi tayo laitin, para hindi tayo kundim, para hindi tayo i-judge. Diba kung minsan nagpapakunwari na parang wala lang. Diba? Hayaan mo na. Diba? Pero ang masakit, hallelujah, tayo na sa Panginoon na dapat tayo ay lumalakad na ng katotohanan. Amen? Dapat yung katotohanan ang mangingibabaw. Amen? Hallelujah! Kaya nga sabi nga dito mga kapatid, kung talagang gusto mong maging honest, hallelujah, sabi nga na, pwede kang makulong. Amen? Diba? Pag inamin mo na ikaw ang kumuha ng pera ni doon, hindi ka kaya ipapakulong ni sabihin na natin ni Nanay Mila, siyempre papakulong ka kagad, di ba? Hallelujah, doon sinasabi, kung gusto mong maging honest ka, pwede kang makulong. Kaya nga, sa dami ng nakatanggap, di ba? Ng malita doon sa Pinas, walang umamin dahil ayaw nilang makulong. Amen? Di ba?
Sa dami nakatanggap ng balita, wala pa rin umamin. Bakit? Dahil ayaw nilang makulong. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, ibig sabihin, hindi po sila honest. Diba? Kahit alam na, hallelujah, may mga ebidensya na, diba? Pero siyempre, ayaw pa rin umamin. Dahil bakit? Dahil ayaw nilang makulong. Amen? Hallelujah, Jesus. At hindi pa sila handang makulong. So, ganun po ang culture ng mundo natin. Halimbawa, kapag sinabi ko, isa ako sa nakatanggap ng balita, ano sa palagay niyo, matutuwa ba kayo? Siyempre hindi, di ba? Sigurado baka ipopost nyo agad ako, di ba? Sigurado ikukundi nyo agad, si Brad Lorenzo pala, mukhang pera din. Kahit ganyan lang mukha, mukhang pera pala yan, di ba? Sigurado ikukundi nyo talaga ako, di ba? Kasi inamin ko eh. Kasi naging honest ako, di ba? So ganun daw yan, kapag naging honest ka sa mundong ito, hallelujah, talagang ikukundim ka, lalaitin ka, at ipagchichismis ka pa. Amen? Hallelujah, kaya nga sigurado, ang bilis nyo i-post ang pangalan ko doon sa FB. Diba? Sigurado Brad Lorenzo, mukhang pera. Diba? Tingnan nyo yung mga nangyari ngayon doon sa Pilipinas, diba? Yung mga lumipat doon, yung mga naging tawag nito. May si Judas, may pangalawang, may dalawang Judas, pangatlong Judas, diba? Anong nangyayari ngayon sa kanya, diba? Inaatake siya. Diba? Hindi pa nga honest yun. Paano kung naging honest yun? Diba? Hallelujah. Kaya yun ang mga nangyayari sa mundong ito ngayon mga kapatid. Hallelujah. Diba? So tandaan natin, hindi binibigyan ng reward ng mundo ang mga taong honest. At mahirap talaga. Pira talaga. Amen? Hallelujah. And sometimes, pumapasok na din yan, hallelujah, ang ganyang espiritu dito sa loob ng church. Amen? Hallelujah. Diba? Praise God. Diba? Sabi daw, ang mga hindi honest na ugali, nandito na rin sa loob ng church. Amen? Amen. Amen? Amen. Seryoso talaga kayo Parang galit kayo sa akin Hallelujah! Huwag kayong magalit, pinadalala ko ng Panginoon para ipahayag sa inyo. Kasi ang Panginoon nagsabi nito. Amen? Amen? Hallelujah! Kaya nga sabi nga dito mga kapatid, no? Hallelujah! Kung mayroon man dapat lugar na pwede maging honest, ang mga tao dapat dito sa loob ng church. Amen? Amen. Hallelujah! Siya sa atin mo, tanongin mo, honest ka ba? Tanongin mo katabi mo, honest ka ba? Honest ka ba? Honest ka ba? Aba, parang ayaw sumagot, honest ba? Amen? Praise the Lord, hallelujah, no? Hallelujah, yun daw ang dapat mangyari. Kung may mga honest, dapat ang mauna daw dito sa loob ng church ang maging honest. Amen? But the problem is, halos ang lahat ng tao na judgmental ay nandito sa loob ng church. Amen. Amen? Amen! Bakit ayaw niyo, mami? Ako inamin ko, talagang judgmental ako. Minsan, dumarating sa time ko, nag-judge ako yung tao Pero sa totoo lang, mali pala yun. Ito para talaga sa akin to Ito para sa akin to Ay, huwag kayong mag-alala, para sa akin po ito. Bago kayo, akin muna. Amen? Hallelujah. Lahat ng tao na magaling mangusga ay nasa loob ng church. Amen? Hallelujah. That's why sa loob ng church, may nagkukunwari. May nagpapakunwari. Amen? Parang ano pa? Parang talagang... Parang ano to may girto na dala. Praise the Lord, hallelujah. Hindi tayo nagpapakatotoo sa ating mga sarili. Bakit? Dahil natatakot tayo na maging honest. Baka in-condemn tayo. Amen? So ganyan ang sistema sa mundo. Pero salamat na lang, tayo hindi ganun ang sistema ng ating Panginoon. Amen? Sa mundo ito kapag honest ka, talo ka. Pero sa kingdom of God, kapag honest ka, panalo ka. Amen? Sabi daw, kapag sa mundong ito, kapag honest ka, talo ka. Pag sa kingdom of God, pag honest ka, panalo ka. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. 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 Sa mundong ito, kapag honest ka, pwede kang makulong. Pero sa kingdom ng Diyos, maging honest ka, palalayain ka. Amen? Sabi nga sa John 8:32, and she shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Hallelujah. At iyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Diba? Yan ang magpapalaya sa inyo kapag nagsabi kayo ng katotohanan. Diba? Kapag once na may dinadala kayo sa puso nyo, tapos hindi nyo nilabas, anong nangyayari? Diba hindi kayo napapalaya? Diba mahirap? Diba? Lalo na pag may kagalit ka ba si Sanjay?
Parang kanina kang tas ka sa sinabi ah. Yung sinabing judgment at saka ano, meron ka bang kagalit dito? Ano mo sila? Hindi pwede magturo, hindi pwedeng sila. Sabi ng Panginoon, kung nakilala mo ang Panginoon, dapat mahalin mo yung kapatid mo. Kasi pag once na hindi mo mahal ang Panginoon, hindi mo kilala ang Panginoon. Hindi mo totoong nakilala ang Panginoon. Amen? Mahal na mahal ko si Berde. Praise the Lord! Hallelujah! Mahal na mahal mo ba si Verde? Parang bilang lang ano ah. Mahal na mahal mo ba si Verde? Tandaan nyo, ang sabi ng Panginoon, kung hindi nyo kayang mahalin ang kapatid natin, hindi nyo makikita ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Lahat po tayo may pagkukulang, may pagkakamali, may pagkakasala. Sino po tayo para i-judge sila? Sino po tayo para husgahan natin sila? Parehas lang tayo na pinatawad ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ko dito, kung gusto mong palayain ka ni Lord, maging honest ka at aminin mo na ikaw ay makasalanan. Huwag ka na magturo sa ibang tao. Aminin mo na. Diba? Lord, ako yung nagkasala. Hindi yung i-justify mo pa. Na siya kasi, siya ang nangunguna eh. Siya kasi dahilan eh. Kung hindi siya ganyan, hindi siya ganun, hindi sana ako nagkasala. No! Hallelujah! Lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah! At humingi ng tawad. Kung talagang honest ka, kung ikaw ay lumalakad sa katotohanan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya tandaan niyo mga kapatid, hallelujah. Ang taong panalo ay yung lumalapit sa ating Panginoon at yung sumusuko. Amen? Alam niyo kung sino ang talo? Yung mga taong mayayabang. Yung mga taong matataas ang tingin sa kanyang sarili. Yung taong may mga fried chicken. Sino may mga fried chicken dyan? Hallelujah. Doon galit na galit ang Panginoon sa mga taong mapagmataas, sa mga taong akala mo kung sino sila. Diba? Akala mo makadamit lang ng kung ano eh, hindi mo na matingnan, hindi mo na ma-reach. Doon galit na galit ang Panginoon sa mga taong mayayabang. Hallelujah. Pero sa mga taong umaamin na sila ay nagkasala, ang sabi, kumikilos daw ang kalangitan sa taong honest. Amen? Kaya mga kapatid, lumakad tayo sa katotohanan. Huwag po tayo magpakunwari. Huwag po natin itago, hallelujah, kung ano man ang nilamanan. Sabihin natin ang katotohanan. Diba? Kung galit ka sa akin, sabihin mo. At ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Diba? Amen? Diba, dapat ganun. Hindi yung nakatalikod yung kasamaan mo, kapatid mo. Diba? Titirahin mo. Ganyan ba ang ugali ng isang Kristiyano? Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ba ang ugali ng isang Kristiyano? No! Lumalakad na po tayo sa katotohanan. Ang Panginoon, ipit-pit na natin. Dapat puro katotohanan na. Hallelujah, ang ating mga sinasabi. Hallelujah. At huwag po tayong matakot magsabi ng katotohanan dahil walang mawawala sa atin. Dahil sabi nga, di ba, pag nagsabi ka ng totoo, ang kalangitan daw ay kumikilos sa mga taong honest. Amen? Amen. Hallelujah. Bakit natatakot kayo maging honest? Walang masama sa pagiging honest. Dito lang yan sa mundo, yung honest kinukundim, hinuhusga, nilalait, di ba, tinatawanan, inaaway, pero doon sa kalangitan, ang taong honest ay panalo sa ating Panginoon. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. So tandaan nyo, masaya ang Panginoon sa mga, hindi masaya ang Panginoon sa mga taong mapagkunwari. Amen? Kaya make sure, ang iyong mga palakpak na yan ay totoo. Ang mga pag-amen nyo yan ay totoo. Amen? Hallelujah. Maluluko nyo man ako, pero ang Panginoon hindi. Amen? Hallelujah. Oh, masaya ka. Praise the Lord, parang may naalala ka. Hallelujah. Praise the Lord. Tandaan nyo mga kapatid, hindi ako nagbibiro sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Ang mga palakpak nyo na yan, dapat sa Panginoon yan, dapat totoo yan. Mula sa puso yan. Hallelujah, hindi mula sa muso. Hallelujah. Ang pag-praise the Lord nyo, ang pag-amen nyo, dapat totoo yan. Dahil kapag once na pakunwari ang mga ginawa-gawa nyo na yan, hallelujah, maluko nyo man ang nakatayo dito sa lubid ng pulpito, ngunit ang Panginoon ay hindi nyo maluluko. Amen? Ganon din yan sa pagsisimba nyo. Nagpunta kayo dito para sa Panginoon, hindi kung sa ano-anong bagay. Hallelujah. Ang araw ng Friday ay para sa Panginoon, kaya i-focus nyo, hallelujah, ang mga sarili nyo sa Panginoon. Amen? Sa pakikinig ng iyong mga sangbanal sa salita ng ating Panginoon, dahil meron kayong mapupulot dito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya kahit anong tago natin mga kapatid, hallelujah,
lalabas at lalabas yan. Amen? Walang may tago sa ating Panginoon. Anong gusto niyo ihayag pa ng Panginoon? Ihayag pa ng Panginoon ang mga ginagawa natin? Gusto niyo ba yon? Kaya magpakatotoo po tayo. Amen? Kaya let us walk honestly. Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, pwede nyo maluko ako, pero ang Panginoon ay hindi nyo pwedeng maluko. Hallelujah, Jesus. Dahil ang sabi dito sa Isaiah 29:13, hallelujah, wherefore the Lord said, for as much these people draw near me with their mouth and with their lips do honor, but have removed their hearts far from me. And their prayer toward me is taught by the precept of men. Ano sabi ng Panginoon sa bansang Israel? Ang mga tao nito hanggang lang sa bunganga lang to Amen. Pero ang kanilang mga puso malayo sa akin. Diba? Malayo ang mga pagpupuri nila. Bakit sinabi ng Panginoon? Dahil hindi sila honest. Amen? So kaya nga, pag once nagpuri tayo sa Panginoon, dapat totoo. Diba? Amen. Hallelujah. Dapat hindi lang yung makasabi ka lang ng Amen, praise the Lord. Parang wala, dapat talagang isang puso natin. Amen. Kung ayaw natin gumaya sa bansang Israel. Bakit nalaman na? Dahil wala pong maitago ang bansang Israel sa ating Panginoon. Yes. Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso, ang takbo ng ating isip. Alam kong takbo ng isip nyo, alam kong takbo ng puso nyo, sabi ng Panginoon. Hindi ko man alam, pero alam ng Panginoon. Alam kong iba dyan, naghahanda na yan kung saan pupunta mamaya, kung saan sila gagala. Amen? Amen po ba? Hindi. Sabi ka totoo. Sabi ko sa inyo, wala kayong may tatago sa Panginoon. Kaya niyo akong pagtaguan, pero ang Panginoon hindi. Amen? Hallelujah. Praise God. Saan kayo pupunta mamaya? Sama niyo ko Ha? Praise the Lord. Masarap din barbecue. Masarap doon. Kanya kinagtawag. Praise the Lord. Wala kasing pera eh. Praise the Lord. So, yun nga mga kapatid, no? Sabi ng Diyos sa Israel, ang puso nila ay malayo sa akin dahil hindi sila honest. So ganito po yung mga kapatid, no? Hallelujah. Nang sabi nga dito mga kapatid, no? Hallelujah. Marami ang nagsisimba pero hindi naman sumasamba. Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi porket nagsisimba ka ay ligtas ka na. Amen? Amen. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Marami ang nagsisimba na mapa-impyerno. Dahil hindi po sukatan ang inyong attendance. Hallelujah. For your salvation. Amen? Hindi po daw sukatan ang ating attendance, hallelujah, sa ating kaligtasan. Hindi porket na lagi kang nandito, iligtas ka na. Diba? Yun daw sabi ng Panginoon. Dahil marami sa inyo ang may complete attendance, pero wala namang complete attention. Amen po ba? Amen. Diba? Nangyayari sa loob ng church eh. Kumpleto ang attendance mo, pero wala naman atensyon sa nagsasalita dito sa likod. Diba dapat? Ano nga sa sa ROTC ba yun? Hindi nabutan yung ROTC, no? Attention! Diba? Dapat always attention. Pagdating sa salita ng Panginoon, dapat makinig kayo. At higit sa lahat, huwag nyo lamang pakinggan kundi pamuhay nyo pa. Amen? Para lumakad kayo sa katotohanan. Amen? Dahil kapag once na pinakinggan nyo at hindi nyo pinamuhay, oh mga kapatid, I'm sad to say, hindi kayo lumalakad sa katotohanan. Amen. Amen? Hallelujah! Patuloy pa rin kayo namumuhay sa makalaman na gawain. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, hindi attendance ang hinahanap ng ating Panginoon. Hallelujah. Kundi ang inyong atensyon. Kaya mga kapatid, hallelujah, nandito na rin lang kayo mga kapatid, ibigay nyo na ng todo. Ibigay nyo na ng buong puso, buong isip, buong lakas, ang pagpupuri at pagsasamba sa ating Panginoon. Dahil isang bisis lang to, di ba? Amen? Amen. Diba? Nakakalungkot kaya mga kapatid, sa isang bisis lang, isang araw lang na binigyan ng Panginoon, hindi pa natin magawa. Di ba? 6 na araw binigyan tayo ng Panginoon na gawin natin ang lahat. Yun ang sabi sa Genesis. Di ba? Ang ikapitong araw ay para sa Panginoon. Pero mga kapatid na nakakalungkot, hallelujah, hindi pa natin maibigay. Iba ilang oras lang nga itong ating pag-aaral, ngunit hindi pa tayo nakapokus. Diba? Baliwala lang sa atin. Yung paglabas, wala po tayong alam. Hindi natin alam yung title, hindi natin alam ang mga pinag-aralan natin. Pagkatapos natin mag-aaral dito, pagdating doon, chismisan, diba? Kwentuhan, saan pupunta. Amen?
So yun ang sabi ng Panginoon mga kapatid, hallelujah. Dapat once na pag nandito tayo, sa loob ng ibigay na natin ang buong puso, buong lakas, buong isip. Ito ay para sa Panginoon. Amen? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kung tayo po talagang lumalakad sa katotohanan, dapat ganun po tayo magsamba sa ating Panginoon, pagpuri. Amen? Hindi yung pakunwari ng pagpuri dahil wala po tayong may tago sa Panginoon. Amen? Kaya dapat pag nandito tayo sa loob ng church, focus po tayo. Amen? Hallelujah. Dahil ang salita ng Panginoon ay siyang pagkain ng ating kaluluwa. At alam natin yan ang magpapalakas sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, kaya mga kapatid, hallelujah. Ibigay nyo, hallelujah, ang full attention sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Make sure you give God full attention. Amen? Ang tanging hinanap lang ng Diyos sa atin mga kapatid ay yung taong maging honest. Hallelujah. Sa mundong ito kapag honest ka, condemnation ang ibibigay sa iyo. Diba? Amen? Diba? Kinukondem tayo. Diba? Alam natin na. Pag sinabi natin na malapit na dumating ang Panginoon, anong sinasabi? Tinatawanan tayo, diba? Ginadyan sa'yo, ay, sira ulo, lukulo. Diba? Yan ang hindi nila alam. Diba? Tandaan nyo kung anong nangyari kay Noah, yun din ang mangyayari. Amen? Amen? Yung mga tao kumakain, nagsasaya, diba? Nagpapakasal, nag-enjoy. Pag dumating ang Panginoon, ganun na ganun din ang mangyayari. Hallelujah. Hallelujah. Hindi man babaha, hindi man ganun, pero pag dumating, magugulat na lang sila. Amen? Ganun na ganun ang mangyayari mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag po tayong tumigil, i-share natin ang gospel. Diba? I-share natin ang katotohanan. Kung talagang honest tayo, kung talagang lumalakad tayo, hallelujah, sa katotohanan, i-share natin. Amen? Hallelujah. Kahit na natutulog si Nanay Mila, i-share pa rin natin ang katotohanan. Praise the Lord, hallelujah. Nay, hallelujah, maging honest ka na yan. Totoo sinabi ko. Nakita ko natutulog ka. Praise the Lord. Praise God. Palakpak mo sa Panginoon, hallelujah. Natutulog si Nanay, hindi kayo pumapalakpak eh. Praise God, hallelujah. So yun nga mga kapatid, no? Pag sa mundo ka, hallelujah, kapag honest ka, kinukundem ka. Hallelujah. Anong sasabihin sa'yo ng mga tao? Diba? Diba? Akala mo kung sino, di ba? Akala mo kung sino totoo magsalita. Akala mo marunong, akala mo maalam, di ba? Di ba yun ang sinasabi, di ba? Taas pa naman ang ano ko sa tao na to, pero yung pala, hindi naman pala alis. Diba, Kristiyano ka pa naman. May ginagawa ka palang kalooban, may tinatago ka pala. Di ba? Kung ano-ano palang ginagawa mo, after ng gawain, saan-saan ka pala pumupunta. At saka higit sa lahat, hallelujah. Sabi mo, wala kang habibi, meron ka palang habibi. Amen? Diba? Kaya nga mga kapatid, be honest mga kapatid, hallelujah, diba? Hallelujah. Pero tandaan mo kapatid, diba? Ang mga taong sabi na yun, hallelujah. Baka alam kung sino sila. Diba? Na ginadjudge na tayo. Diba? Ang kapal ng mga mukha nila, no? Kala mo malinis sila, no? Diba? Ginadjudge na tayo. Pero hindi nila tinitingnan ang kanilang sarili. Na mas marumi pa yata sila sa atin. Diba? Diba? Kung may mga labahan sila na marureview, sigurado. Diba? Sigurado yung mga added skill ito sa kanilang katawan, eh, diba? Punong-puno yun, diba? Kaya tayo mga kapatid, patuloy lang tayo kahit anong sabihin nila na akala mo kung sino tayo, akala mo kung anong mga ginagawa, hayaan mo yan. Magpatuloy na tayo sa ating Panginoon. At sabihin natin ang katotohanan, amen? Share natin ang gospel, amen? At magpakatotoo tayo, hallelujah. Hallelujah, amen mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, sabi dito mga kapatid, totoo na kapag alis ka sa mundo ito, may condemnation. Pero tandaan mo, hallelujah mga kapatid, pag alis ka kay Lord, there is salvation. Amen? Diba? Kapag alis ka dito, sa mundo ito, pinukondem ka. Pero kapag alis ka sa Panginoon, mayroong salvation. Amen? Palakpak sa Panginoon mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi ng John, 1 John 1:9, hallelujah, if you confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Hallelujah. Diba? Ganun daw yun mga kapatid. Hallelujah. Kapag inamin natin na tayo po yung magkakasala, hallelujah. Ano sabi ng Panginoon? Tayo ay kanyang patatawarin. Diba? Kinonfess nyo na ba yung mga kasalanan nyo? Kanina kinonfess nyo na ba? Sigurado kumpleto ba? Sa pag-confess? Hallelujah. Kapag hindi kumpleto, hindi kayo patatawarin natin Panginoon.
Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, no? If you confess our sins, He is faithful and just. Napakapit po ng ating Panginoon. Kahit anong karumihan, kasamaan ang ginawa natin nung nakaraang araw, kapag kinonfess natin sa Kanya, ano sabi niya? And just to forgive us in our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Huwag nyo nang balikan. Huwag nyo nang ulit-ulitin. Di ba? So, paano yan makalakad kayo sa katotohanan kung nagkasala kayo ngayon, tapos ipanalangin sa panghihingi ng tawad, tapos babalikan nyo pa rin. So, saan yung katotohanan doon? Di ba? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi ni Lord, hindi ako naghahanap ng taong perfect. Ang hinahanap ni Lord yung taong honest. At kung honest ka, darating ang araw na si Lord din ang magiging magpe-perfect sa iyo. Yes. Amen? Sige lang, step by step lang. Huwag kang mawala na ano. Patuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin, wala namang perfecto sa atin dito. Ang church ay hospital yan ng mga taong makasalanan na kagaya ko, kagaya mo, kagaya nating lahat. Amen? Kaya wala po dapat ditong manghinayang. Huwag po tayong mahiya. Dahil lahat po tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Isa lang ang nagtubos sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang tinubos niya sa atin ang kanyang banal na dugo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, be honest. Hallelujah. At huwag sabihin na, ay, hindi ako ano dyan. Hindi na ako magsiba kasi hindi naman ako perfect. Nagkakasala na. Sige lang, tuloy lang. At tuloy lang. I-confess mo yung kasalanan at iwanan mo na. At huwag mo nang balikan. Amen? Hallelujah. Para makalakad ka ng may katotohanan. Hallelujah. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Hindi siya naghanap. Hallelujah. Kasing gwapo ni Brad Joseph, kasing ganda ni Sis Angeline, kasing talino ni Ate Jusen. Diba? Hindi yung ang hinahanap ng Panginoon, yung honest. Diba? Hallelujah. Be honest. Diba si Silda? Hallelujah. It's the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon mga kapatid, no? Hallelujah. Ngayon, taas ang kamay kung sinong honest. Walang honest? Wala pa rin honest? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo, pag-anis ka sa liar. Nung hindi pa kayo lumalakad sa Panginoon. Di ba kayo lumalakad sa Panginoon? O bakit dapat maging honest na po tayo? Yes, Panginoon. Amen, di ba? Amen. Sinong honest dito? Sa Panginoon. Sa Lord? Sinday mo silang talagang taas ng kamay. Hallelujah. Talagang naku Lord, patawad Lord, talagang talaga nakatakan ng lahat. Confess our Kahit, sin. Tagot mo. bakit takot kayo maging honest? Bakit di ko naman kayo hindi ko naman tatanong anong ginawa yung kasalanan May tinatago ba kayo? I will confess my sin. Kay Lord wala na, pero sinabi kong sino honest, hindi ka nagtaas ng kamay. Kay Lord, wala na, pero sa iba. Hindi pa rin honest yun. Hallelujah! Diba? Hallelujah! Diba? Tama talaga sinabi kanina, napakahirap maging honest. Kasi pag naging honest ka, i-condemn ka nila. Pero pag honest ka kay Lord, may salvation ka. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Napakahirap talaga maging honest, no? Yan talaga ako talaga totoo inahalin ko talaga na hindi ako honest talaga. Talaga hindi ako honest. Lagi talaga ako nagkakamali. Diba? Nagkakasala. No? Lalo na noon. Pero ngayon, nung nabasa ko ito mga kapatid, pilitin natin maging honest tayo sa Panginoon. Amen. Talagang lumakad tayo ng may katotohanan na. Amen? Ipamuhay na natin ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, hallelujah. Kaya huwag kayong mahiya. Magsabi kung may mga problema kayo. Diba? Kapag may mga problema kayo mga kapatid, magsabi kayo. Dahil nandiyan yung Diyos na tutulong sa inyo. Diba? Kasi pag once na nahiya kayo, mas lalong problema. Diba? Tingnan nyo yung nangyari sa mga iba nating mga kapatid dyan. Diba? Tinatago nila ang kanilang naramdaman. Tinatago nila ang kanilang mga sakit. Diba? Hanggang sa lumala, anong nangyari? Mas lalong lumaki ang problema. Pero kung sinabi niya ng maaga yun, isa na, diba? Naagapan. Diba? Mayroong church na handang tumulong sa iyo. Mayroong pastor na handang tumulong sa iyo. Diba? Mayroong mga kapatiran na handang tumulong sa iyo kung maging honest ka lang. Diba? So dahil na hindi siya naging honest kagad, hindi siya nagsabi ng totoo, anong nangyari? Diba? Ng problema.
Praise God. Diba? Dapat kaya nga, sabi nga, maging honest po tayo. Amen? Kaya si Pastor, sabihin nyo kay Pastor, ano mga problema nyo? Pero si Pastor. Diba? Si Pastor magtuturo kung kanino kayo hiram. Yun ang sila. Wala namang sinabi si Pastor magbibigay eh. Sa Lord, diba? Kung may problema sa love life, na kayo kay eh. Kaya mo naman si Brad Joseph kung paano yung napasagot. Diba? Praise the Lord. Diba? Ibig sabihin, patunay yan. Diba? Hallelujah. Kung may problema sa pagkain, punta kayo kasi sa bahay niya. Sabihin nyo katotohanan na wala kayong ulam. Ako talaga sa totoo lang, lagi ako binibigyan si Silda ng ulam. Puri na ating kapatid. Kahit ganyan na may puso pa rin yan. Kaya sa kanya nagagaling yan, hindi sa akin. Amen? Hallelujah. Sa kanya po naman, may puso yan. Akala nyo lang si Silda na ganyan ang pagmumukha niya para maliit. May puso yan, may puso mamon yan. Subukan nyo mga kapatid. Pumunta kayo sa bahay niya, lahat kayo talaga welcome yan. Welcome kayo. Lahat ng pagkain doon sa ilalabas niya yan. Oo, ilalabas niya yan. Kahit anong mga tinatago, ilalabas niya. Pero siyempre, mga sekreto niya, hindi niya ilalabas. Kay Lord niya ibigay yun. Pagkain lang, di ba? Hallelujah. Pero kahit anong mangyari mga kapatid, sisisunod na napakabuti yan. Kahit ganyan lang yan. Palapakan natin ang kapatid yan. Kaya kung minsan ayaw mo magpalaga sa kanya si Matmat eh. Kasi nung pinalaga ko si Matmat, hindi ako magbayad siya, nagbayad sa amin eh. Sabi ko nga sa kanya, sige. Oh, kaya sige, ganyan ka, kami na magpapalaga, itintin dyan sa'yo. Inunan ko lang. Ha? Amen. Napakabuti natin kapatid. No? So sabi niya naman sa akin, huwag kang magalala, Brad. Dahil ang biyaya na tanggap ko sa Panginoon, isinishare ko lang. Amen. So, di ba? So, dapat ganun po tayo. Amen? Hallelujah. So, balik po tayo mga kapatid. Napakahirap talaga maging honest, di ba? Hallelujah. Yan talaga ang malaking katanungan sa bawat isa sa atin kapag naging honest ka. Dahil hindi mo talaga kaya maging honest kung wala ka sa katotohanan. Kung hindi ka lumalakad sa katotohanan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, hallelujah. Ang sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Make sure na kung may mga taong honest sa kanilang struggle, huwag naman natin silang i-condemn. Diba? Kapag may nagsabi, problema ko ganito, diba? No, hindi ko kaya mo, may utang ako sa kaya ganito, hindi ko kaya mo, mayroon, hindi bang makaano ko sa'yo. Diba? Instead na tulungan mo, huwag mo chismis. Diba? Ganun dapat. Diba? Kung may mga problema ang mga kapatid natin, huwag na natin i-condemn, huwag natin pagtawanan, huwag na natin pagchismisan. Amen? Masarap kaya mag-chismis, di ba? Sabi ko lang, di ba masarap mag-chismis? Sinabi sa Bible yan. Sa Proverbs 18 verse 6 ba? 18 ba o 19? Sinasabi doon, ang chismis daw ay masarap pag-usapan. Di ba? Verse 80 ba yun? Basta isa 18 yun, unahin basta. Nandun ang sinasabi daw, basta pag sa chismis daw, masarap talaga yung pag-usapan. Parang pulutan daw yan sa inuman eh. Kapag na daw eh, ang chismis. Kaya mga kapatid, kapag mayroong mga tao, hallelujah, na nagsasabi sa kanyang sagi, huwag na natin silang chismis, hayaan na natin. Kung gusto natin na tulungan natin. Amen? Hallelujah, huwag na natin palakihin ang mga problema. Dahil tayo ng mga Kristiyan, lumalakad na sa katotohanan. Diba? Magpakatotoo tayo. Diba? Kapag lumalapit ako sa iyo, huwag mo naman akong, diba? Tirahin pagtalikod. Diba? Harap-harapan lang. Diba? Kasi hindi po nakakalugod dyan. Amen? Hallelujah, katulad niyo po akong pagchismisan. Kaya nga, sabi nga mga kapatid, no, na kapag may backslider daw na bumalik, hallelujah, dito sa church, huwag na natin silang i-condemn. Diba? Amen. Hallelujah. Amen. Diba? Tanda natin hindi naman sila takot, diba? Sa Panginoon na bumalik. Dahil alam naman nila ang Panginoon ay mapagpatawad. Panginoon ay pag-ibig. Pero mas takot pa nga sila sa mga ka-judgment nila. Bakit? Dahil kinukundim sila. Amen? Hallelujah. Dapat ganun po tayo. Kapag once may bumalik na mga backsliders sa loob ng Diyos natin, huwag natin tingnan kung ano sila. Hallelujah. Diba? Kung anong mga past nila, kung anong ginawa nila. Dapat buong puso pa nga natin sila tanggapin eh. Diba? Dapat nga masaya pa tayo dahil may bumalik na isang kaluluwa sa mula sa Panginoon. Amen? Diba?
Dapat nga magpa-party pa tayo eh. Mamaya magpabudol pa kayo, nandito si si Minda. Oh, di ba? Dapat pumunta, mamaya libre mo dun sa sa Jupali Court ng Barbecue. Si Minda, wag mo ilibre kanila, di ba? Dapat ganyan po tayo. Di ba? Amen? Hindi, ang iba ay kinukundim pa, kung ano pang sabihin, tapos pag bumalik na naman siya. Ayan na naman, di ba? Ano na naman kaya gagawin niyan dito? Nagpakita na naman. Dapat hindi ganun mga kapatid, di ba? Dapat i-welcome natin siya ng buong puso. Dahil sino ba kayo para mag-condemn sa kanya? Di ba? Malinis ba kayo? Di ba? Hallelujah. Di ba? Malinis ba kayo para i-condemn natin sila? Di ba? Hindi po tayo tinuturuan ng Biblia para i-condemn natin ang kapatid. Kapatid natin yan. Ano na pala tayo? Dapat i-welcome natin yan. Hallelujah. Kung masaya ang Panginoon, di ba? Masaya nga ang Panginoon, masaya nga, sabi nga doon, libo-libo anghel nga ang masaya, di ba? Nung bumalik nung nakita niya, nahanap ng Panginoon ang santo. Dapat tayo ganun din, hindi. Marami pa tayong sinasabi, instead na i-guide natin, instead na sabihan natin siya na, salamat, dumating ka, hallelujah, salamat sa Panginoon, at pinabalik ka muli dito, hindi. May mga sinasabi pa tayo kung talikod niya, may sasabihin ka na hindi maganda na, wala na po yun sa atin. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah. Di ba kung talagang bumabalik ka kung lumalakad sa katotohanan, dapat tinatanggap natin ng buong puso yan. Di ba? Dahil tayo nga di ba? Tinanggap din ng Panginoon. Na tayo sobra pa sa kanya ng makasalanan. Di ba? Tandaan natin mga kapatid, hallelujah, tayo ay bunga lang ng grasya ng Panginoon at biyaya. Diba, wala po tayong karapatan na mag-judge sa bawat isa sa atin dahil hindi tayong Diyos. Diba, ang Panginoon lang ang may karapatan mag-judge sa kapatid yun na yan. Wala tayong pakialam dyan. Ang pakialaman natin, hallelujah, na masaya tayo na bumalik siya dito. Nakasama natin siya magpuri sa ating Panginoon. Wala naman ibang gusto yan dito. Pumunta lang para baguhin ang kanyang pagkakamali. Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya nga, nakakalungkot mga kapatid, no? Sa iba nating mga kapatid, bakit ganun, no? Hallelujah, dapat hindi na yan, wala na sa atin yan kung talagang lumalakad tayo sa katotohanan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, yun yung mga kapatid, no? Tandaan nyo, di ba? Nalala niyo bang prodigal son? Amen. Bakit hindi niya hinanap yung kanyang kuya? Nung bumalik siya. Bakit? Dahil alam niya na ikukundim siya. Di ba? Ganyan naman tayo, di ba? Di ba? I-compare natin yung ating sarili sa kuya. Kasi kung once na kung kuya ang inuna niya, kuya, saan si tatay? Aba, bumalik ka pa, kapal ang mukha mo. Inubos mo na ang pera ni tatay, ngayon bumalik ka dahil wala ka ng pera. Di ba? Pero tingnan mo, nung bumalik ang kuya, ang anak, di ba? Ang prodigal son sa kanyang tatay. Di ba? Nung sinabi, winilcome siya. Diba? Tumakbo pa nga ang tatay. Oh anak, bumalik yung anak ko. Diba yung anak ko pasaway, bumalik. Oh, ang anak ko si Berry na pasaway. Oh, no. Bumalik, praise the Lord, diba? Diba, ano pa sa po, sige. Oh, Joseph, paghandaan mo ng damit to. Bigyan mo ng singsing, bigyan mo ng bagong sandalyas, diba? Oh, Aileen, paghanda mo, iortiran mo ng doon lechon. Magsaya tayo dahil bumalik ang aking anak, diba? Dapat ganun tayo, diba? Amen? Hallelujah! Kaya kapag may backslide, dapat ganun tayo. Amen. Amen? Oh, hallelujah, Jesus. Di ba? Amen. Kaya nga ganun din tayo. Huwag tayo yung mag-ano sa tao. Sa Panginoon tayo bumalik. Di ba? Dahil ang Panginoon, ang kamay niya, nakaganon niya, no? Oh, hallelujah! Bumalik yung anak ko. Ang anak kong pasaway. Hallelujah! Halika dito. Halika. Di ba? Tapos sabi, Lord, patawad ko. Hayaan mo niyang kasalanan mo na yan. Kinalimutan ko na yan. Basta importante bumalik ka. Diba? Hallelujah, dapat ganun. Diba? Kaya tayo ganun din. Kapag may bumalik sa ating mga kapatid ng mga backsliders, we welcome natin. Ngumiti nga kayo. Dapat ang ngiti nyo talagang. Totoo ba yung mga ngiti nyo na yan? Huwag yung pakunwari, ha? Diba? Hallelujah. Gusto natin bumalik ang ating mga kapatid. Kamusta hindi natin? Amen. Tawagan natin.
Utang. Diba? Hallelujah. Huwag tawagan parang utangan. Sabi ko kayo, no, pag naghanap kayo ng pera, doon kayo kay pastor. At si pastor ang magtuturo kung kanino kayo hiram. The Lord, amen? Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Dapat ganun po tayo mga kapatid. Hallelujah. Wala na po sa atin yung mga ganyan mga kapatid. Na i-judge natin ang ating mga kapatid. Di ba? Hallelujah. Kung talagang lumalakad tayo sa katotohanan, ipamuhay natin ang pasalita ng ating Panginoon. Na di ba? Kahit gaano kasama ang tao, mahalin natin. Dahil tayo din nga, minahal ng Panginoon na sobrang sama pa eh. Diba? Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kung ipapakita lang ng Panginoon, diba, sa screen, ang ating mga kasalanan, sigurado talaga mauubos tayo. That's right. Diba? Sigurado yan. Ang unang-unang sinong nalalis, siyempre ako. Dahil makasalanan, kasi inaamin ko. Diba? Kung iulitin ng Panginoon yung mga ginawa ko, baka masuka kayo. Diba? At hindi lang mga baka kapatid din kayo. Diba? Kaya mga kapatid, pasalamat tayo. Amen. Diba? Na ang ating Panginoon, kahit gaano tayo kasama, tinanggap pa rin tayo ng ating Panginoon. At higit sa lahat, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Kaya sino ka para hindi mo patawarin ng kapatid mo? Diba? Sino ka para husgahan siya? Diba? Sino siya para ipagchismisan mo? Sino ka para laitin mo? Diba? Sino ka para i-condemn mo siya? Diba? Diba wala? Dahil wala namang murti sa atin dito eh. Sino bang murti sa atin? Wala, diba? Tandaan nyo lahat po tayo nagkasala. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on. Oh, hallelujah. Diba? Amen. Walang malinis sa atin dito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, lumakad po tayo sa katotohanan. Hallelujah. So, yun nga mga kapatid, no? Nang sabi dito, ang lakas, ang loob natin ng mangusga sa iba natin kapatid. Pero ang ating mga sarili, hindi natin sinicheck. Amen. Diba? Bago daw tayo magusga, sabi ng ano, Biblia, i-check mo mga sarili nyo. Diba? Bago ka magturo, tingnan mo kung ilang daliri ang nakaturo sa'yo. Diba? Amen. Kaya huwag tayo magturo. Hallelujah. Ang ituro natin sarili natin. Yes. Diba? At least pag tinabi mo ang sarili, kinuro mo sarili mo, wala kang kasalanan. Amen? Hallelujah. So, yun nga mga kapatid, bago tayo magmusga, i-check mo natin ang ating sarili. Hallelujah. At ang masakit pa, ang galing-galing natin magturo sa iba. Hallelujah. Diba? Kaya nga sabi ko nga, wala pong worthy sa atin. Wala pong karapat-dapat sa atin. Lahat po tayo ay bunga lang ng grasya at biyaya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Walang pwedeng magmalaki sa atin. Hallelujah, Jesus. Kaya tandaan natin mga kapatid. Ang sabi nga dito mga kapatid, we are not here because we are good. We are here because God is good. We are not here because we are perfect. We are here because God is So good. perfect. Yes. Diba? Hallelujah. Ganun po yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay, nandito ka sa loob ng church. Napakano ko kasi. Religyoso ko. Diba? Napakabuti. No! Diba? Naging mabuti ka lang dahil ang Diyos ay mabuti sa'yo. Naging perfecto ka lang dahil ang Diyos ay perfect sa'yo. Amen? Hallelujah, Jesus. Wala po tayong may pagmalaki. Yes. Lumakad po tayo sa katotohanan at sabihin natin na tayo din ay makasalanan. Amen? Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. At higit sa lahat, mga kapatid, we are not here because we are faithful. We are here because God is faithful. Palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, hallelujah. Hindi niya naman tayo inibig dahil lang sa, di ba? Sabi niya dito, paano kaya pag sinabi ni Lord na, I love you because? Diba? Paano kaya sabihin ng Panginoon na, I love you very because you are so very talino? Diba? So paano naman ako, hindi ako matalino? Diba? Pag sinabi naman ng Panginoon, I love you because you are pogi, Joseph. Kawawa naman si Kuya, hindi naman pogi. Diba? So, alam niyo kung bakit? Diba? Mahal tayo ng ating Panginoon. Minahal tayo pa sa kabila ng ating mga kasalanan, ng ating mga karumihan, kasamaan, kalukuhan. Dahil alam ng Panginoon walang worthy sa atin. Hallelujah. Doon po tayo minahal ng ating Panginoon. Hindi dahil sa
galing mo, hindi sa dami ng pera mo, hindi dahil sa, di ba, sa talino mo, sa ganda mo. Minahal tayo ng Panginoon sa kabila ng lahat Amen. ng ating mga kasamaan, karumihan, kalukuhan. Diba? Hallelujah. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah, dahil hindi siya namimili. Diba? Ang pinipili ng Panginoon, hallelujah, yung mga taong makasalanan. Bakit bumaba ang Panginoon? Diba? Bumaba ang Panginoon hindi para sa mga taong walang kasalanan, kundi bumaba ang Panginoon sa mga taong makasalanan na kagaya natin. Amen. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, no? Hallelujah. Ngayon, sabi nga dito mga kapatid, ang ating Panginoon daw ay nag-offer ng hallelujah, pardon, mercy, and love sa mga taong honest. So ngayon, taas ang kamay ang honest. Honest. Wala pa rin? Honest. Kanina ko pa sinasabi na mga honest, wala pa rin talagang honest. Mga kapatid, hindi nyo ba naunawaan? Ang sabi ng Panginoon, nag-offer siya ng pardon, mercy, and love sa mga taong honest. Sino ngayon ang honest? Amen. Ayaw nyo mapardon? Ayaw nyo bigyan ng mercy? Ayaw nyo makatanggap ng love sa Panginoon? Hindi talaga kayo honest, ha? Praise the Lord, ayaw nyo talaga maging honest. Hallelujah! Ang Panginoon hindi gaya ng mga tao na hindi marunong magpatawad. Tandaan natin, our God is a loving God. Sino kaya gustong umamin dito ngayon? Be honest. Gusto nyo umamin? Sinong malakas ang loob dyan para aminin na may ginawa siya ng nakarang dito? Praise the Lord. Wala pa rin umamin! Wala pa rin honest. Talagang napakahirap talaga maging honest, no? Tama talaga yung umpisa kanina na dito talaga bumabagsak ng tao sa pagiging honest. Amen? Pero mga kapatid, kapag once hindi tayo lumakad sa pagiging honest, ang title kanina natin ay walk. Let us walk in honesty. So hindi talaga natin magagawa. Kasi papakahirap talaga eh. Ilang beses ko na inulit, sino ang honest dito? Amen. Praise the Lord. Grabe, labas sa ilong pagkaimin mo sila. Praise the Lord, hallelujah. So, di ba mga kapatid, hallelujah, di ba? Hallelujah sa oras na ito, di ba? Sabi nga dito mga kapatid na ang Panginoon daw ay nagbibigay ng pardon, mercy at love sa mga taong honest. So, hallelujah. Sabi nga dito, hallelujah, sinong gustong umamin dito? Kasi sa oras na ito, ang Panginoon ay magbibigay ng mercy, hallelujah, grace, at love sa mga taong honest. Amen. Wala talaga? Amen. Oh, hallelujah. Wala talagang honest. Praise the Lord. Mahirap talaga maging honest. Oh, hallelujah. So, yun nga mga kapatid, no? Di ba mga kapatid, naalala mo, di ba mga kapatid? Yung mga anak natin, di ba? Kapag once na nagpasaway, di ba may mga ginawang mga kasamaan, di ba? Hallelujah. Anong ginagawa natin? Di ba? Dahil anak natin sila. Pinapalab ba natin? Pero bago natin sila paluin, di ba? Pag nagsuri sila, yung sinasabi nila, sorry po, di ba? Patawad po sa akin ang gawa, di ba? Kahit nagalit na tayo, pero anong sinasabi pa rin natin? Iyayakan pa rin natin, di ba? Di ba? Sa mga may mga anak, di ba? Kahit na gaano kasama, gaano kakulit, gaano kapasaway, si Magpat nga, papaluin ko talaga yun eh. Sa doon, pasaway na yan eh. Di ba? So, siyempre love na love ko yan. Ganon din ang aking Panginoon. Di ba? Kapag basta humingi tayo ng sukli sa ating Panginoon, humingi tayo ng tawad, di ba? Patatawarin tayo ng ating Panginoon. Dahil He is a loving God. Amen? Amen. Basta't maging honest lang tayo. Aminin natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah, di ba? Kaya mga kapatid, ang Panginoon, hindi na rin yan na-surprise sa ating mga kasalanan. Akala niyo ba hindi alam ni Lord yung mga nagawa natin noon hanggang ngayon? Diba? Alam ni Lord yan. Yes. Kaya nga ang gusto nga ni Lord, maging honest lang po tayo. Diba? Lumapit po tayo sa Kanya at i-confess natin ang ating kasalanan. Diba? Wala po tayong may tago sa ating Panginoon. Amen. Kaya lumakad po tayo sa katotohanan. Dahil ang taong honest ay binibigyan ng Panginoon ng grace at pinapatawad niya. Amen? Amen. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Tandaan nyo, hallelujah, ang sabi nga dito, na bago mo pa aminin, alam na ni Lord yan ang iyong mga ginawa. Amen? Ang gusto lang ni Lord na mag-confess po tayo, hallelujah, para ang bigat sa puso natin, para gumaan. Hallelujah, at ang pakiramdam natin. Amen?
Dahil ang Panginoon natin, sabi nga dito, He delights in mercy. Diba? Gustong-gusto ng Panginoon. Hallelujah na, diba? Nagbibigay siya ng mercy sa mga taong umaamin na sila ay nagkakasala. Amen? Dahil sa akin nga dito mga kapatid, sa Micah 7:18, who is God like unto thee that pardoneth iniquity and passed by transgression of the remnant of his heritage. Hallelujah. Not his anger forever because he delight in mercy. So ganun daw ang ating Panginoon. Sa mga taong sumusuko sa Kanya at lumalapit at inaamin na sila ay nagkasala. Amen. Sa mga taong honest. He delights to give mercy sa bawat isa. Hallelujah. Sa atin. Kung aaminin natin at magpakatotoo tayo sa ating Panginoon na tayo po ay nagkakasala. Amen. O sino ngayon ang honest? Sino ang honest? Wala pa rin honest? Lord. Praise the Lord. Diba? He delights in mercy. Yes. Sa mga taong nagkukonfess sa Kanya. Amen. Hallelujah. Okay, wala naman talaga akong magagawa, pero ang Panginoon may magagawa sa inyo. Kung di pa kayo alis sa Panginoon, ang Panginoon yan ang magiging, hallelujah, ang magtuturo sa inyo kung paano lumakad ng may katotohanan. Amen? Amen. Hallelujah. Basta pag alis no, mahirap no? No? Mahirap talaga umamin no? Tawa si Sanjay, Nanay Milat, nagising si nanay. Praise the Lord, di ba? Ang sabi nga dito ng Panginoon, He delights to give mercy. Nag-i-enjoy si Lord na magpapatawad. Pero, paano nga magpapatawad ang Panginoon kung hindi naman kayo, hallelujah, kung hindi kayo aamin? Di ba? Kaya aminin nyo ng mga nagawa ng kasalanan. Oh, praise the Lord, si Pastor, inamin niya na. Oh, ayan. Agad-agad pinatawad ng Panginoon, di ba yung binasa natin kanina? Yes. Nung humingi si Aaron David ng tawad sa Panginoon, hindi niya pinatagalan ng Panginoon, hindi niya pinalipasan ng araw, kundi pinatawad niya agad. Yes. Amen, di ba? Ganun kadali ang Panginoon magpatawad sa mga taong honest. Amen. Hallelujah. Sa likod dyan, sinong honest? Amen. Lord. Honest. Sige, tuloy tayo, Lord. Hallelujah. Kaya yung sabi ng Panginoon, no? Paano magpapatawad ang Panginoon kung hindi naman kayo umaamin? Diba? Aminin na kasi. Hallelujah. Paano magpapatawad ang Panginoon kung hindi aamin? Inuulit ng Panginoon. Hallelujah. So, sabi ng Panginoon, He enjoyed to forgive you, He enjoyed to give mercy sa mga taong honest. Hindi yung hypocrite. Diba? Sa mga mapagkunwari. Diba? Naalala yung mga hipokrito? Yung mga Pariseo? Diba? Sabi nga ng diba? Itong akala mo kung sino itong nagmamalinis, diba? Nag-ano daw siya, sabi niya kanina, nagbibigay siya ng tithes. Tapos nagpipray pa siya ng ilang bisis sa isang linggo, 3 bisis, at nagpapasting pa siya. Diba? Pero ang totoo, hindi naman siya honest. Diba? Nagkukunwari lang siya, pinapakita niya sa tao. Diba? Pero hindi katulad ng taong publican. Diba? Wala siyang mahabang, diba? Wala siyang alam na verse, wala siyang alam na prayer. Isa lang sinabi niya, Lord, I have sinned. Yeah? Be merciful to me. Diba? So anong sabi ng Panginoon? Paano niya patatawarin kung walang aamin? Diba? At least inamin niya, diba? Amen? Dapat ganun po tayo. Hallelujah. Hallelujah, di ba? Sabi ng Panginoon, you are welcome to the throne of God. Patatawarin ka ni Lord. Lilinisin tayo ni Lord. Babaguhin ka ni Lord. Basta't maging honest ka lang. Di ba? Si Lord nang bahala magbago sa'yo. Si Lord nang bahala maglinis sa'yo. Di ba? Lilinisin niyang karumihan mo, babaguhin yung pagkatao mo. Basta't maging honest ka lang sa kanyang harapan. Amen? Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, di ba? Naalala natin yung ang publican, di ba? Wala siyang mahaba na panalangin, pero pinatawad siya ng ating Panginoon. Bakit? Dahil siya po ay totoo. Di ba? At inamin niya na siya ay nagkasala. Kaya mga kapatid, be honest, yan ang gusto ni Lord. Yung hinahanap ni Lord, hallelujah, yung taong honest. Hallelujah. Kaya mga kapatid, maging honest ka na kung na-struggle ka pa sa mga bisyo mo. Sino mag-struggle sa mga bisyo dyan? Sa mga alak, sigarilyo, babae. Sino nag-struggle dyan? Wala pa rin honest?
Hallelujah! Sa drugs. Wala pa rin? Meron talaga pamilya ito. Kahit pitikan ng mga, kahit nagpitikan ng mga ilong to, hindi talaga aamin Pastor, matindi talaga. Meron talaga pamilya na. Hallelujah! Sino nag-struggle dyan sa kasalanan? Sa alak. Sa babae. Sigarilyo. Chismis. Gano'n, pag sa chismis. Hallelujah, magaling kayo. Hallelujah. Di ba? Hallelujah. Sabi nga dito, sabihin mo kay Lord kung nagsagod ka pa sa mga alak na yan. Di ba? Lumapit tayo sa Panginoon dahil sabi ka na, you are welcome to the throne of God. Di ba? You are welcome to the altar of God. Di ba? Lumapit kayo at sabihin nyo kung nagsagod pa kayo sa lust, sa babae, sa panlalaki, sa drugs, sa ano pa? Sa pagsabong, sa pagsusugal, sa pag-inom. Di ba ilapit nyo sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Ay kayo natatakot sa Panginoon, di ba? Sabihin nyo ang katotohanan. Di ba? Lord, struggle pa rin ako sa struggle ka sa kanday. Dahil saan ka nag-struggle? Sa gastos. Sa gastos? Uy, sabihin mo sa Panginoon, di ba? Di ba? Nag-asawa ka eh. Nag-asawa kasi, hindi naman si Joseph magastos Grabe ka ka Joseph Ay, ikaw pala. Diba? So, aminin natin kung nag-struggle pa rin tayo sa mga, diba? Sa mga kasamaan na yan, sa mga ginagawa na yan. So, struggle pa rin po ako sa mga pag-chismis, diba? Chismosa pa rin po ako, chismoso pa rin po ako, anointed marites pa rin po ako. Diba? Sabihin mo sa Panginoon, at ang Panginoon handa ka naman patatawarin Basta maging honest ka lang. Diba? O, diba Matmat? Si Matmat, di pa umamin yan, may kasalanan yan. Hallelujah. Diba? Diba, aminin natin na anointed pa rin po ako sa pagkamarites, Panginoon. Kaya Panginoon, baguhin mo ang aking bibig. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Ituin niyo po ang aking dila, Panginoon. Na hindi po ako magiging chismoso, Panginoon. Hallelujah, namumuhay pa rin po ako sa alak, Panginoon. Hindi ko pa rin maiwasang mga babae, Panginoon. Nandiyan pa rin po sa akin yung lust, yung pride. Diba? Minyan sa Panginoon, lumapit tayo. Diba? Welcome na welcome tayo, sabi ng Panginoon. Iluhod mo ang iyong dalawang tutik, taas mo ang iyong dalawang kamay. Manalangin ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, dapat itong lagi natin isipin. Sabi nga mga kapatid, may kasabihan, no? I'd rather be hated for my honesty than to be loved my hypocrisy. Amen. Amen? Amen. Naman niyo ba mga kapatid? Yes. I'd rather be hated for my honesty than to be loved my hypocrisy. Yan ang sabihin niyo sa mga tao. Hindi na magalit kayo sa akin. At least sinasabi ko ang katotohanan. Kaysa magkunwari ako dito na totoo ako. Diba? Mas pangit yun. Nakalusot man ako sa inyo, pero sa Panginoon, wala po akong may bagay. Kaya nga sabi nga, I rather be hated for my honesty than to be loved my hypocrisy. Amen? Hallelujah. Kaya nga kung may mga kaibigan kayo na iniwan kayo, dahil naging honest kayo, tandaan nyo, hindi totoong kaibigan yan. Amen? Ang totoong kaibigan ay natutuwa sa mga taong honest. Diba? Dahil anim yung kaibigan na yun. Kung nagsasabi ka naman ng hindi nakatotohan, tapos sinasangayunan niya, parang, diba? Ano klaseng kaibigan yun? Hindi totoo yun. Parang mas lalo kapag niyang, diba? Dinala sa impyerno. Diba? Kaya mga kapatid ko may mga ate, totoo ba yan si ano? Si Ate Joseph, totoo ba? 10 years. 10 10 years? years? Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Alakpak tayo kay Ate Joseph, no? Nagpapatotoo siya, no? Hallelujah, diba? Dapat totoo tayo. Totoo ka ba kay Joseph? Joseph, totoo ka ba sa kanya? Pwede kayo na. Praise the Lord. Diba? Amen, diba? Dapat ganun po tayo. Dapat kung totoo ka kay Joseph, totoo ka si Joseph sa'yo, mas importante, mas totoo tayo sa Panginoon. Amen? Dapat ganun mga kapatid. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, no, tandaan nyo, mas okay pa na magalit kayo na kung sino ako kaysa mahalin nyo ako ng isang tao na hindi naman ako. Amen. Amen? Sabi sa isang quote, may isang quote pa, sa Lord, sabi nga sa isang quote, si Satan daw knows your name. Alam doon sa Satanas yung pangalan mo, yung sisipire.
but that He calls you by your sin. Kahit alam daw ni Satanas ang pangalan nyo, tinatawag kayo ni Satanas sa inyong mga kasalanan. Ang sabi ni Satanas, "Uy, babaero! Oh, hallelujah! Uy, sugarol!" Diba? Ito tayo tinatawag na Ruel, Richie, Noel. Kung hindi sinatawag niya, "Uy, masamang tao!" Diba? Kaya ang tawag ni Satanas sa atin. Ganun kalupit si Satanas. Diba? Kahit nakikilala niya ang pangalan natin, hindi niya tayo tatawagin sa pangalan natin. Dahil tinatawag niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Sabi nga, di ba? Hallelujah. Hindi niya daw tatawagin na Ruel, Gilda, Noel. Di ba? Ang tawag sa'yo, Lasinggo. Diba? Uy, sugarol. Uy, palaaway. Uy, chispuso. Diba? Ito yung sabi niya daw, diba? Uy, malibog. Yan ang tawag niya. Ganon si Satanas. Kaya mga kapatid, Satanas talaga, diba? Uy, chismusa. Ano na naman ang ano mo dyan? Issue mo, diba? Ganon ang sabi ng quote, diba? Ganyan doon si Satanas. Hallelujah. Ang tinatawag si Satanas sa atin ay ating makasal instead ng ating mga kapangalan. Ganyan ang tawag ni Satanas sa iyo kahit alam niya ang pangalan mo, tinatawag ka niya sa iyong kahinaan. Doon tayo tinitira ni Satanas, sa ating mga kahinaan. Kahit alam niya ang ating mga pangalan, tinatawag niya tayo sa ating mga kasalanan at sa ating mga kahinaan. Amen? Hallelujah! Pero palakpak sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah! Pero si Jesus, alam niya ang kasalanan mo, pero tinatawag ka niya. Hallelujah! Tinatawag niya na sons and daughters. Diba? Ganun kabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Diba? Hallelujah. Ang sabi mga kapatid, si Jesus daw, alam niya ang ating mga kasalanan, pero tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. At ang sabi niya, that's my sons and my daughter. Oh, hallelujah. Diba? Oh, hallelujah. Sabi nga dito, bakit? Grabe tayo sabi nga dito, He looks beyond our mistakes, and He looks beyond our fault, He looks beyond our weakness, and He looks beyond our imperfection, and He calls us sons and His daughters. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Di ba pag lumapit tayo sa doktor, ang tawag sa atin? Patients. Di ba pag lumapit tayo sa teacher, tawag sa atin? Student. Di ba? Pag lumapit tayo sa lawyer, anong tawag sa atin? Client. Pag lumapit tayo kay Lord, anong tawag sa iyo? Mine. That's mine. Diba? Hallelujah. Ang sabi dito sa Isaiah 43 verse 1, "But now thus said the Lord that created thee, O Jacob, in He." Hallelujah. Pardon in iniquity. Okay. Hallelujah. By thy name, thou art mine. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, ulitin ko, but now thus said the Lord that created thee, O Jacob, and He that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. Diba? Palakpak sa Panginoon. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon. Tayo, tinatawag tayo ni Satanas, kahit alam niya ang pangalan natin, tinatawag niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang Panginoon, alam niya ang ating mga kasalanan, pero tinatawag niya tayo na sons and daughters. At ang kagandahan pa, that's mine. Diba? Pag-aari ka ng Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. Kahit gaano tayo kasama, gaano tayo karumi. Hallelujah. Pag-aari tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At higit sa lahat, hallelujah. Sabi niya, anak ko yan. Hallelujah. Hallelujah. Diba? Kaya ganoon na lang galit na galit ang si Satanas sa atin eh. Diba? Kasi alam niya na pag-aari tayo ng Panginoon eh. Kaya ginagawa niyang lahat para ano? Para pigilan tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan nga binibigyan tayo ng sakit, problema, pagsubok. Pero galit na galit si Satanas dahil alam niya na anak tayo ng Diyos. Amen? Yan naman ang gawain ni Satanas eh. Ang manira, pumatay at magnakaw at magwasak. Amen? Hallelujah! Pero sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Diba? Si Satanas ang lahat na, diba? Ang ginagawa ni Satanas, ginagawa niyang lahat para mapalayo tayo sa church. Ginagawa ni Satanas ang lahat para malulong tayo sa bisyo, hallelujah, sa social media, hallelujah. At, hallelujah, maging addict tayo sa, hallelujah, kung ano-ano man mga gawain.
Amen. Yan ang ginagawa ni Satanas. Hallelujah. Bakit? Dahil property tayo ni Lord. Diba? Galit na galit siya. Alam niya kasi na anak tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang mga binabanatan ni Satanas, yung mga anak ni Lord. Amen? Kaya kayo na hindi binabanatan ni Satanas, huwag kayong magmayabang. Hallelujah. Dahil tandaan nyo, kapag once na hindi kayo binabanatan ni Satanas, kakampi nyo si Satanas. Amen? Kaya nga dapat magalak kayo pag may mga problema, pagsubok. Di ba na dumarating may mga sakit karamdaman, problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa katabi mo. Dahil, hallelujah, anak tayo ni Lord. Di ba? Amen? Hallelujah. Dapat ganun mga kapatid. Once na hindi po kayo tinitira ni Satanas, tandaan nyo, hawak kamay kayo ni Satanas. At hindi kayo pag-ari ng Panginoon. At ang sasabihin ni Satanas, you are mine. Diba? Gusto niyo ba yon? Na si Satanas yung mag-mine, hindi si Lord? Diba? Kaya magpasalamat tayo. Yes! Natural lang yan. Ganyan talaga yung anak ng Panginoon. Diba makakaranas talaga tayo ng mga kahirapan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil nasa sabi yan sa Biblia mga kapatid. Diba? Pero ang sabi naman ng Panginoon, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alam niyo bang story ni David? David? Hindi niyo alam? Story niya ni David? Hallelujah. Jesus, diba? Nung time na yun, diba? Nung kapanahon niya ng David, diba? Nakipaglaban sila doon. Tapos sabi ni David, hindi ako sasama. Pahinga muna ako dito. Gusto ko munang alipin muna ang sarili ko. Gusto ko muna mag-isa at gusto ko makita ang gawa ng ating Panginoon. Gusto kong maamoy ang simoy ng hangin. Gusto ko makita ang mga puno at ang mga bundok. Hindi ngayon umakyat siya ni David, diba? Alam niyo bang kwento? Hindi. Hindi niyo alam, hindi ko na pag-alam, hindi ko na pag-kwento. Alam niyo hindi? Alam niyo na yan, diba? Praise the Lord, diba? Alam niyo ba, umakyat siya ni David. Sa kanyang palasyo, tumitingin doon, tiningnan niya, kaliwat kanan, mga kahoy, inamoy niya ang simoy ng hangin at nilasap niya. At nung tumingin siya sa kaliwa, nakakita siya ng dalawang bundok. Ibang bundok pa nakita niya. Diba? So alam naman natin yung nangyari, diba? Si Bathsheba, diba nagkasala sila. I-short soul na lang natin. Nagkasala sila at higit sa lahat, mas dinagdagan niya kasalanan niya dahil pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Praise the Lord. Diba? Nung pinapatay niya, hallelujah. So anong ginawa niya ang David? Para hindi malaman, nagpakunwari siya. At parang wala nang nangyari, diba? Kaya ko to. Hari to eh. Guwapo to. Diba? Sabi niya, kaya ko to. Walang makakaalam, diba? Sa mga ginawa ko. Sino pwede magsumbong? Hari siya. Wala, diba? Wala pwede magsumbong, diba? Kasi takot sa kanyang mga tawan niya eh. Diba? Pumunta siya ng David, makipag-usap sa mga mimaanong. Diba? Parang wala lang, diba? Parang wala lang nangyari. Diba? Sabi niya, wala. Kaya ko talaga itong lusutan ng mga nagawa ko pala. Diba? Sabi niya ng David. Tapos, sabi ng Panginoon, hindi niya alam, nakita ng Panginoon. Nakalimutan niya na may Panginoon. Dahil akala niya, ang mga ginawa niya, makalusot ka siya. Yun yung sinasabi na makalusot ka man sa tao, yun sa Panginoon, wala po tayong magagawa. At ang sabi ng Panginoon, David, ano bang ginagawa mo na yan? Ang mga kalukuhan, ang mga kasamaan na yan. Akala mo ba hindi ko alam? Diba? Pero akala niyo ba, David, talagang hindi niya alam. Diba ng Panginoon? Kaya patuloy pa rin siya, nagpakunwari pa rin siya. Diba, lakas loob pa rin siya magpakita. Diba? Akala mo kung sino talaga siya kasi siyempre hari siya eh. Ang sabi niya, lusok talaga ako. Wala talaga magsusumbong hari ako eh. Pero dumating ang time, diba? Dumating si Prophet Nathan. Nung dumating si Prophet Nathan, ito naman si Prophet Nathan, napakagaling at nakapakatalino pa. Ano, ito ng Panginoon eh, di ba? Gumawa kayo ng parabol. Alam mo, sabi niya pa, pininto niya pa, alam mo, David, may isang tao, isang tao na ganito ang ginawa niya. Kinuha niyang tupa ng taong mahirap. At higit sa lahat, yung may-ari, pinapatay niya pa. Ha? Sino yun? Sinong tao na yun? Sabi niya. Hallelujah! Sabi niya, sinong tao na yun? Sinong tao na yun? Napakasama ng tao na yun ah.
Tapos sabi niya, David, ganun ha. Kung ako yun talagang wala yan, mamamatay talaga yan, papatayin ko yan. Sino yung tao na yan? Sabihin mo. Hallelujah. Tapos sabi niya, kapag once na mahuli ko lang yan, talagang paparusahan ko yan at papatayin ko yan, di ba? So nagpakunwari pa rin siya, David, na parang wala lang. Sino kaya yun? Di ba? Talagang nakasloob niya pa sinasabi. Ako nang bahala dyan. Talagang napakasama niya. Ha? Hindi talaga yan magandang ginawa niya. Tapos, sinabi ni Prophet Nathan, alam mo ba? Kung sino yun? Yun. Diba? Nung narinig niya ang David, hallelujah. Diba? Nung nirebuke siya, ni Prophet Nathan, diba nung nangyari? Diba? Natatae siya na hindi siya mapakali. Diba? Kung anong gusto niya, diba? Parang hindi nang lalamig siya, di ba? So, kayon ang ginawa ni Prophet. Dahil akala niya ang David na walang nakakalam. Pero nung nirebuke siya ni Prophet Nathan, natulala siya. Sino ngayon ang nirebuke dito? Sino ngayon pinagalitan natin, Pastor? Sino nakarasan ng rebuke? Praise the Lord. Nasa kamay. Hindi kayo napagalitan ni Pastor? Hindi kayo na-rebuke ni Pastor? Diba? Di ba kayo pinapatawag sa confession room? Madalas. Kami, sa Lord. Diba? Pero tandaan niyo mga kapatid, once nire-review kayo, isa lang ang ibig sabihin, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Dahil pag once hindi kayo nire-review ng Panginoon, hindi kayo mahal ng Panginoon. Kaya huwag kayong magalit, huwag kayong magtampo kapag nire-review kayo ng pastor natin. Dahil mahal na mahal kayo ng pastor niyo. Dahil ayaw ng pastor na mapasama kayo, ang kaluluwa niyo ay magpunta sa impyerno. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi sa Revelation mga kapatid, as many as I love, I rebuke in chasten, be zealous therefore, and repent. Ang lahat kong inibig ay aking sinasaway at pinaparusahan. May isang pa dito Nang sabi nga dito pinapalo yata, Pastor? Yes. Pili kayo, re-review kayo, papaluin kayo. Di ba? Kapag pinalo kayo ni Lord, iwan ko lang sa inyo. Di ba? Kayo nga once na pag ni-rebuke tayo ni Pastor, ni-rebuke kayo, saan ko sarili? Sino pa naman ako? Nare-rebuke sila pa ni Pastor. Dahil siyempre, yun nga sabi nga, pag ni-rebuke tayo, ibig sabihin, gusto tayong ituwin ng ating Pastor. At higit sa lahat, mahal na mahal po tayo. At mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya pag ni-rebuke kayo, huwag kayong magtampo, huwag kayong mag-aalit, huwag kayong mag-inarte. Amen? Di bali nang i-review kayo, kaysa paluin kayo ng Panginoon. Gusto niyo bang nangyari kay Fernando? Siyempre hindi. Diba? Diba? So, pinalo siya. Oo, si Brad Fernando pinalo. Kaya ayaw ko rin kaya bakit pinalo si Brad Fernando? Dahil siyempre, si Brad Fernando, siyempre, ay may nagawa ng kasalanan. Diba? Hindi naman tayo papaluin ng Panginoon kung wala tayong ginawa. Aminin mo, Brad Fernando, o hindi. May nagawa kang kasalanan sa Panginoon. May nagawa tayong kasalanan sa Panginoon. Lahat po tayo. Kaya pinapalo po tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba nang i-review kayo, huwag lang kayong paluin. Kasi pag pinalo kayo, ibig sabihin, hindi palo, bibigyan kayo ng Panginoon. Di ba ako napalo na ako ng Panginoon? Gusto niyo pa ikwento ko? Kasi pag ikwento ko, mahaba lalo, matapos na Pag ikwento ko pa sa inyo, di ba? Ako napalo na ako ng Panginoon. Naranasan ko na kung paano paluin ng Panginoon. Nung inaayawan ko ang Panginoon, nung inaayawan ko ang kanyang lingkod. Diba? Inaayawan ko si Pastor. Na pinupuntahan ako dun sa bahay, halika na, pumunta na tayo sa Panginoon, sama na tayo magpuri. Inaayawan ko. Ilang taon yun. Di ba? Paulit-ulit si Pastor, kahit anong ginagawa na lahat ni Pastor. Di ba? Binibilan niya ako yung pagkain, kung ano-ano na lang. Ayaw ko pa rin. Hanggang sa pinalo ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng sakit na akala ko na hindi na ako mabubuhay. Diba? Nung nakubid ako, ano nangyari sa akin? Akala ko mamatay na ako. Walang tulog. Akala ko nga, lakas tama na ako kasi adik ko nun di ba? Pero sobra pa. Sa lakas tama. Pero mo 9 days na wala akong tulog. Sabi nga ng mga alas doon, sila sa Eileen, hindi ko yan matulog ka kahit anong gawin niyo, sabi sa kanya, hindi ako kasi akong nakakaramdam, hindi kayo, sabi ko sa doktor. Inaaway ko nga yung yung mga doktor niya doon. Huwag mo sabi na tulog to, hindi ako nakakatulog Yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Pinalo ako ng Panginoon dahil inaayawan ko. Diba? So, ganun din niya sa atin kapag pinalo tayo ng Panginoon, praise the Lord! Diba? Diba? Praise the Lord! Diba kung paluin man kayo ng Panginoon, praise the Lord! Dahil kasalanan natin Diba? Ganyan yung Ama.
Pag mahal niya ang kanyang anak, sabi niya, sinasawa niya at pinapalo. Amen. Hallelujah. Yan ang sabi dito sa verse. Amen? Kaya nga, pinapapili ko kayo. Gusto niyo i-review kayo ni Lord o paluin kayo? O, di ba? Amen. Hallelujah. So, yun nga mga kapatid, no? Ang sabi nga dito mga kapatid, your pastor wasn't called only to preach about blessing. Ang pastor hindi lamang yan pinadala dito para turuan ng tungkol sa blessing. Ang pastor, hallelujah, yan ay pinadala dito para magturo, to rebuke, and to correct everyone. Amen? Yan po, hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, bumalik tayo kay Haring David, nung sinabi ni Prophet Nathan sa kanya na you're the man, ano sabi ni Prophet David? Ano ni Haring David? Hindi na siya nag-uwiran. Hindi niya ginastify, hindi niya sinabi, hallelujah, kung ikaw kaya Brad Noel, pinakitaan niya, hindi ka ba madadala? Bakit hindi siya nagsabi niya? Kung ikaw kaya pinakitaan ng ngiti ni Sis Iberi Joseph, hindi ka kaya di ba? So wala na siyang ibang sinabi, kundi ang sabi niya, lumapit siya doon sa isang tabi at sinabi sa Panginoon, Lord, hallelujah, create, O God, hallelujah, hallelujah, and renew my new spirit. Hallelujah, sabi niya, cast me not away, thy your presence, and take thy not, hallelujah, sabi doon, the Holy Spirit, di ba? Tapos sabi niya, restore unto me, and the joy of my salvation, and renew a new right spirit with me. Amen. Pagkatapos nun, hallelujah, sabi niya, nagkasala ako sa Panginoon. Pagkatapos niya mag-pray, 2 minutes, anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad siya. Diba? Masabi sa ano dito, sa 2 Samuel, masabi ni David, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Hallelujah. Lalo, diba? So, ganun din po tayo. Pag nakasala po tayo sa Panginoon, lumapit tayo po agad. Humingi po tayo ng tawad. Huwag na natin patagalin dahil ang Panginoon natin ay mabilis din magpatawad sa mga taong lumalapit sa Kanya at honest. Amen? Hallelujah. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, anuman ang tinatago natin sa dilim, ito ay papakita ng ating Panginoon. Wala tayong magtatago sa Panginoon. Hallelujah. Anong ginagawa natin sa dilim? Ay ihayag niya sa liwanag. At ang sabi pa nga dito mga kapatid, hallelujah, therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light. And the which ye have spoken in the air, its closed shall be proclaimed upon the house-top. Ihayag ng Panginoon. Kahit gaano ka pa kagaling magtago, ihayag ng Panginoon ang mga karumihan natin. Right. Kaya mas mabuti pa na maaga pa, aminin na natin. Magpakatotoo tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi ko kanina mga kapatid, sino ang honest dito? Amen. Pero wala parang tayo nyo maging honest. Mahirap ba maging honest? Sa tao. Hallelujah. Huwag po kayo mahiya sa tao. Hayaan nyo yung tao na yan, sa Panginoon tayo lumapit. Amen. Hindi ko lang pwede sabihin kay Iberi ang mga nagawa ko. Di ba? Siyempre doon ko sabihin sa Panginoon. Dahil tao lang din yan si Iberi na kagaya ko na nagkasala at nagkakamali. Di ba? Kagaya natin lahat. Amen? Kaya mga kapatid, hali kung natatakot tayo, i-condemn ng tao, kung laitin tayo, katsawan tayo, tatawanan tayo, pagsisip tayo, tuloy tayo sa Panginoon. Di ba? We are welcome to the altar. Di ba? Yes. To confess our sin. Amen? Hallelujah. Palakpak sa Panginoon mga kapatid, hallelujah. Kaya mga kapatid, mayroong tatlong bagay daw na hindi natin pwede itago. O hindi pwede takpan. Yung una, yung buwan. Yung pangalawa, yung araw. At ang pangatlo, ano? Katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo ba? May tatlong bagay na hindi natin kayang pagtakpan o itago. Ang buwan, ang araw, at ang katotohanan. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, malapit na po ako kapatid. Dalawang verse na lang. Hallelujah. Sabi nga dito sa Isaiah 51, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Diba? Ang Panginoon hindi yan maiksi. Ang kanyang kamay sa mga taong na lumalapit at humingi ng tawad sa Kanya. Lagi nandiyan ang Panginoon natin, laging handa na magpatawad sa atin. Hindi siya bingi, hindi siya bulag, para hindi papakinggan ang ating mga panalangin. Diba? Subukan nyo. Kaya mamaya pagkatapos ito mga kapatid, kung anong mga kasalanan, ilapit natin sa Panginoon. I-confess natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah, ang Panginoon na hindi yan. Hallelujah. Hindi niya sasabihin niya, ay ako, lumayas ka dito, makasalanan ka.
Diba? Ay, hindi kita papakinggan. Dahil paulit-ulit ka lang sa paggawa mo ng kasalanan. Bahala ka sa buhay mo. May impyerno ka, hindi ganyan ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin ay forgiveness. He is a loving God. He is a merciful God. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga dito sa Psalm 86 verse 5, For thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Di ba? Hallelujah, di ba ang Panginoon handa niya magpatawad sa mga tao, di ba? At magbigay ng kanyang awa sa mga tao na tumatawag sa kanyang pangalan, sa mga tao naghahanap sa mga tao kumakatok sa kanya. Amen? Di ba? Katukin yung Panginoon, tumawag kayo. Sabi nga sa Jeremiah 33, call unto me. Di ba? Kung gusto niyo maligtas, tumawag kayo sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Hallelujah. Yan ang telephone number ng Panginoon. Alam niyo yung telephone number ng Panginoon? Jeremiah 33, verse 3. Yan ang telephone number ng Panginoon. Kapag natatakot ka, kapag nangangamba kayo, kapag may mga problema kayo, may mga pagsubok kayo, call unto me. Idaya niyo yung 33 verse 3. Amen? Amen. Naunawaan niyo ba? Yes. Praise the Lord, hallelujah. Ano ang telephone number ng Panginoon? Jeremiah 33. Praise the Lord, hallelujah. At dito na po tayo, hallelujah, sa hinihintay ng lahat. Praise the Lord. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, sa Romans 13:13, labas mo says, let us walk honestly. Amen. As in the day, not in looting and drunkenness, not in jabbering and wantonness, not in strife and envying. Bakit daw sinabi ni Apostol Paul na lumakad tayo ng katotohanan? Dahil alam naman niya Apostol Paul na hindi daw araw-araw tayo na lumalakad ng sa Espiritu. At hindi naman tayo araw-araw lumakad ng perfect. Kaya nga sabi ni Paul, sabi niya sa mga Romans na lumakad tayo ng may katotohanan. At higit sa lahat, para maiwasan natin itong mga ganito, sabi, but put ye in the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So paano natin makakalakad ng may katotohanan? Dala natin dapat ang ating Panginoon. Ang kanyang mga malang salita, hindi lamang natin pakinggan, kundi bagkus ipamuhay natin. Dahil yan ang magtuturo sa atin ng katotohanan at ang kanyang banal na Espiritu. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So, doon po nagtatapos ang ating na pag-aralan. Hallelujah. Sinong anis ngayon? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sinong anis ngayon? Amen. Sino ang anis ngayon? Amen. Sino ang gusto ng mercy? Amen. Sino ang gusto ng forgiveness? Sino ang gusto ng pardon? Tumayo tayong lahat at lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah.